Oh, yan mga ka-person. Ginisa ko na po yung kagikit ng kagikit na isda na bili ng baby boy ko kagabi sa pagtitinda niya ng eco bag. So ito nga, dahil nagplano kami talagang magbili ng pangkagikit niya para sa pang-araw-araw na uulamin niya. Kung may klase ito, maganda din ito pag may pasok na siya. Para kanin na lang yung niluluto sa umaga. Tapos ito, nilagyan ko siya ng marami-raming sili mga ka-person. Kasi mahilig talaga kami ng anak ko ng sili. So ito, hiningi ko sa neighbor tong sili. Kasi yung sili ko hindi pa nagbubulaklak. Ngayon lang kasi ako nakapagtanim ng maayos kasi wala nang nakakapasok na animal dito sa bakuran ko gaya ng kambing or duck, mga pato dyan, itik, manok. Ayan, so mga ka-person, pag namulaklak na yung sili ko, good na. Bukod sa may magagamit sa bahay, pwede pang pambenta sa mga tindahan na maliliit. So yan mga ka-person, itong kagikit ko, kagikit in Muslim, Muslim tawag ito kagikit. Ito po yung nilalagay sa pastil. Magiging pastil siya pag may kanin nakasabay. So pag ganito lang siya, fish lang or chicken or na gamay-gamay tapos gisa, kagikit siya. So ang maganda dito sa kagikit mga ka-person, kailangan marami-rami yung mantika para matagal-tagalan ang pag-ulam natin. Alam mo dito mga ka-person, pag once na masarap yung mo sa kagikit, mga isang kutsara lang sakto na sa kanin mo. Kanin mo isang plato talaga. Tapos meron pang ang iba naglalagay pa ng toyo, yung soy sauce baga. Okay? Yung iba pag sakto na yung lasa, hindi na sila naglalagay ng soy sauce sa kanin, sasabay dito sa kagikit. So yan mga ka-person, ang gagawin ko, ginawa ko nito, nidami-damihan ko, medyo madami-dami yung mantika. Para nga medyo matagal-tagalan siya ang pag-ulam. 2 kilo to mga ka-person. So malaki-laki na, madami-dami na rin. Kaya pala yung ibang nagbebenta ng pastil, nakaka-save talaga sila. Malakihan ang ginansya. Kasi nga, ganito lang kadami. Ang dami pa nga yan eh. Mga ganito lang ipapatong dun sa kanin. Isang basong kanin na binalot sa dahon ng saging. Yung kanin na yun at kasabay nito kagikit, nabibenta na ng tag-10 or 15. Ganun. Tsaka, madali ang pagkain yun para sa mga estudyanteng kaunti lang yung baon. Yun ang pang nila, tawid gutom. At yung anak ko na nagbibenta din doon ng eco bag sa palengke, nagbibili lang yan siya ng pastil. Upo lang sa gilid at kakain ng pastil. Sa'yo dyan anak, sipagan mo lang, kaya natin to. Huwag natin sundin yung sinasabi ng tiyahin mo na bahala mapatay kayo sa gutom. Hindi ko kayo papansinin dyan. Galing no? Makapagsalita yung tiyahin mo, parang nabuso natin. Samantalang may kapalit naman bawat bigay niya. 100 pesos kada, hindi pang araw-araw. Naibibili ko pa nga ng sabon sa bahay niya. Minsan yung nabibigay niya eh. Minsan pag walang bigas, naibibili ko rin yun. Para pagdating nila, hindi ko gustong walang nasasain. So yan mga ka-person, ito yung kagikit namin. Yan. Tatagal-tagalan ko pa siya sa apoy para hindi siya nga madali ang masira. Ayan, nilagyan ko siya ng ginisa ko siya sa bawang luya, then paminta. Ayan. Nilagyan ko ng unting margarine, pampayami lasa. So, yan. Lagyan ko ng sili. Dinami-damihan ko yung sili.
pampagana. Tagal-tagal na ng ulam to. Sabi pa nga niya, bili ba ako ulit ma? Ay naku, di pa nga natin nasisimulan kainin tong binili mo ngayon. Sabi ko kagabi. Ang saya-saya niya, nakabili siya daw ng 2 kilong ito nga, itong ipit. Kasi nagpaalam siya kung pwede ba daw siyang bumili nitong mga kahit durog na daw na isda. Sabi ko, kahit durog yan, pwede yan. Tsaka presko talaga siya pagbili niya kagabi mga ka-person. 25 ang kilo. So dinalawan niya kasi sabi ko pag mura, padalawahin mo, tatluhin mo kasi kakagikit na natin. Para may pang araw-araw tayong ulam, sabi ko. Kasi bumibili kaya kami dito ng tag 5 sa sa tindahan ng neighbor. Tag 5 pesos, tsaka ganito lang kadami mga ka-person. 5 pesos yun. So tingnan mo 50 lang to. Napuno yung kawali. Di ba? Galing. Tapos pag gusto ka pa kung anong mga panlasang lalagay mo. Tsaka alam mo pa kung malinis ba o anong pagkaluto. Hindi naman sa ginajudge ko yung luto ng iba. Pero parang maganda pa yung ikaw nagluluto kasi alam mo anong ginawa mo dun sa luto mo. Okay? Yan mga ka-person. Yung apoy, hinay-hinay lang. Hinay-hinay ko lang apoy para hindi masyadong bigla. Masyak yung luto natin. Magalit. Masunog. Mangitim yung muka, pupula yung muka kasi galit, char. Kaya ganyan mga ka-person. Standby ko muna siya sa apoy para minor dahan-dahanin lang pagkaluto, wag ibigla sa apoy. Kaya niyan may pula. Pero yung medyo na shock, masarap talaga. Crispy kasi siya. Kita niyo naman yung sili. Hindi kasi siya hinog masyado. Okay na yan, importante maanghang. Nakakagana. Alagyan ko siya ng unting suka mamaya para din kasi yung suka nakakatulong na tatagal din yung pagkasira. So ayun mga ka-person, lalagyan ko siya ng unting suka. Unti lang. Para hindi siya agad-agad sira. Matagal yung pag-consume natin. Mga tao sa daan, mga ka-person. Okay siya mga ka-person. Sabi nila pag naglagay ka ng suka, huwag mo munang i-shake. Pero para sa akin, okay na yun. Kailangan ko muna siyang i-shake ng mabutay para mailagay sa bawat isda yung lasa ng suka. Pwede pa siyang lagyan ulit kung gusto mo, huwag mo na hukayin. Lagyan ko muna siya. Hukayin ko muna siya bago ko lagyan ulit. Gusto ko kasi may maasim-asim na lahat. Kaya hukayin ko muna bago ko hindi na muna galaw-galawin pag nakasuka. Kasi maganda naman talaga siya pag may suka na hindi ginagalaw muna. Huwag i-mix mekos. So yan, ganyan. Lagyan natin ng konti pa. Okay. Pero hindi natin siya mekos mga ka-person. So ganyan. Dahan na yung apoy. Kontrolado lang baga. Ganyan. Para yung natin hindi ma-shock. Tsaka magagalit siya, mamumula, diba? So yan mga ka-person, update ko lang kayo maya-maya. Konti.